Nangyari na nga itong kinatatakutan ko. Kung kailan naman nagpapasemento na ako ng tiles para dito sa nasira kong terrace, saka naman umulan. Mukhang malakas-lakas din to. Kasi paambon-ambon pa lang pero kumukulog na. Nakisuyo at naki-extra lang ako. Kasi meron akong dalawang kapitbahay na nagpapagawa din. Nakisuyo lang kami na kung pwede ay pakisemento. Hindi pa kalakasan ng ulan, napatakbo na ako dito sa kwarto ko. Tinanggal ko na yung nakalatag kumpum kasi alam ko na mangyayari. Baka bahain na naman ako dito sa kwarto kaya naglagay na agad ako ng basahan. Eto na nga din pala yung pagkakataon na tatanggalin ko itong aircon para masilip ko kung ano itsura ng likod ng bahay ko kapag umuulan. Pagkatanggal ko nga nitong aircon, sobrang daming tubig yung lumabas. Kaya nga ito, tagbaha agad. Kailangan pala merong hose na nakakonekta dyan sa butas na yan. Medyo umikalawang ngayon lumabas na tubig. Nagsimula na nga palang umulan at eto masisilip ko na yung likod ng bahay ko. Kung hindi ko inalis ang aircon ko, sigurado ko na puro tulo na ang likod nito. At eto pala yung kadikit naming bahay sa likod. Ang nangyayari pala, ibis na patuwid ang bagsak ng tubig, ay islant ang nangyayari at napapadikit sa pader ko. Siguro isa rin yung cause kung bakit napapasokan ng tubig ang bahay. Pero sa pinakailalim naman nagsisimula yung tubig. Dahil nga sa hindi ito platada, hula ko ay sinisisip ng lupa. At dito ang labas sa kwarto ko. Mga 2 dangkal siguro pagitan ng dikit ng bahay. Hindi pa kalakasan ng ulan pero nagkakatubig na sa likod ng bahay ko. Kinakabahan nga ako paano kaya kung malakas pa o bumagyo. Baka bumaha na rin sa likod ng bahay ko, wag naman sana. Hindi ko nga napansin na sobrang dumi ko na pala. Dahil siguro to sa alikabok ng aircon. Totoo na dumihan na rin naman ako. Pupunta na rin ako sa likod ng bahay ko para silipin. Kasi tuwing umuulan, medyo pataas ng pataas ang lupa dito sa likod ng bahay ko. Dati na rin namin kasi itong pinahukay. Kasi yung lupa dito ay pumapasok naman sa banyo. Nakita ko na rin pala kung ano yung maingay sa gabi. Meron pala dito bumagsak ng saranggola. Kapag kasi umahangin sa gabi, nakakarinig ako na matinis na tunog. Tuwa siguro yung sa saranggola. Tignan nyo, oh. Ambon pa lang yan pero marami ng tubig. Hay, sa ngayon wala muna ako magagawa. Kaya eto, sinabay ko na lang yung paliligo ko sa ulan. Kaya ako naman muna magpaka-stress. Kapag siguro tumigil na ang ulan, tsaka na ako magharap na marunong maggawa. At salamat nga pala sa mga suggestions nyo. Kahit paano nga pala nakatipid kami sa tubig. Kasi sa ulan na kami kumukuha na panghalo ng semento. Sa totoo lang, mga ganitong bagay dati hindi ko ito iniisip. Pero kapag galing na sa pagod at sarili mong pera, ay talagang nagkakaroon na ako ng pakialam. Ito nga pala at finish na pagsasemento ng tiles ko. Kaya na may susunod ko na yung paglilinis ng aircon. Hindi ko nga pala alam kung anong tawag dito pero tatawagin ko na lang siyang filter. Ito kasi yung una ko tinanggal at nagulat ako. Wala niya mo. Grabe namuuna. Grabe Grabe kasi parang kailan lang ako nagpalinis. Pero sobrang na agad yung mga alikabok. Tinanggal ko na nga din pala yung dalawang magkabilang screw dito sa aircon. Kahit pa paano marunong naman ako maglinis ng aircon pero yung basic lang. Itong unahan lang ang kaya kong linisin. Yung loob kasi kailangan meron na ako mga gamit. Last month lang yata ako nagpalinis. Hindi ko na nga lang maalala ko 400 pesos o 500 pesos pa yung bayad ko. Sinilip ko naman yung loob, mukhang okay at malinis naman. Dinala ko na nga pala sa lababo itong filter. Grabe sa sobrang kapal, sobrang sapis yating siguro ito kapag lilinisin. Akala ko okay lang buhusan ng tubig at matatanggal na. Kailangan ko palang brushin para matanggal talaga. Kaya ako naman may-ari ng toothbrush na to dito sa amin. Pasensya na, bili ka na lang ng bago. Ginamit ko na kasi yung pangkuskus eh. Ito na nga pala kinalabasan pagkatapos kong linisin. Grabe, sobrang sarap sa eyes. Bago ko nga pala ikibit yung aircon, nagpatulong muna ako kay mamang linisin tong kwarto. Basa kasi at nagkalat na rin ng mga alikabok. Pagkatapos namin maglinis ni mama, nagpasis akong ilagay itong aircon. Medyo mabigat din kasi. Medyo maluwag pala yung butas na pinagkakabitan na itong aircon ko. Kaya naman nung sinilip ko, kitang-kita ko kung paano tumutuloy yung tubig sa likod. Problema ko, paano ko kaya malalagyan ng bubong tong aircon ko? Para hindi lumabas yung lamig, naglagay na lang ako ng styrofoam dito sa mga gilid-gilid. Para sure, diba, yung lamig dito lang sa loob ng kwarto ko at walang makakalabas. Ito na nga ang moment of truth. Sinalpak ko na yung aircon. Medyo natatakot kasi ako baka mamaya hindi na gumana at nasira ko na. Lakas oh. Rinig nyo, grabe ang lakas oh. Pero nag-stay muna ako saglit dito sa kwarto ko para malaman kung mabilis pa rin lumamig. Pero okay naman. Hindi ko sure kung ginaw lang ba talaga ako dahil basa pa ako. Pero malamig talaga. Yeah!